Ang mura ng baboy, hindi ka peke ito. Sis, pwede man 10 beses ang bayad. Bigyan mo ako ng tig 50 piso. Sige po. Kingshi, naglakas loob kang magplano sa aking teritoryo? Gusto mo bang mamatay? Ano ba ang gusto mo? Naghahanap ka ng away? Magpakabait ka. Aray, may pinatay. Hoy, 8. Gusto mo bang mamatay, bata? Ano? May kakayahan ka ba? Diyan ka lang nag-iingay. Sugurin ninyo. Isang mabahong magtitinda ng karne. Naglakas loob ang makialam sa aming usapan. Gusto mo bang mamatay? Hindi mo man lang kayang bunutin ang kutsilyo. Nagmamalaki ka pang isa kang galamay sa labas. Ako. Sundukin ninyo siya. Tumawag na ako ng pulis, darating sila sa loob ng 5 minuto. Kung hindi kayo aalis, lahat kayo ay hulihin. Ang tapang ng babaeng ito. Sino ba kayo? Bulag ba ang mga mata ninyo? Naglakas loob kayong makagulo sa lugar na ito. Alam ba ninyo na ang buong kalye na ito ay pag-aari ni Boss Lu ng Yungkwi Capital? Boss San. Nagkagulo sa teritoryo ni Boss Lu? Ilabas ninyo at patayin. Opo. Hoy, Boss San. Boss San, nagkamali po ako. Patawarin ninyo ako. Kanina, iniligtas kita. Paano mo ako pasalamatan? Salamat. Wala akong ibang maibigay, kunin mo na lang itong piraso ng karne. Sa panahon ngayon, may ganito pa palang. Lalaking sobrang cool at may kakaibang personalidad. Gusto na gusto ko siya. Boss Lu. Ano ang kailangan mo? Boss Lu, noong mga panahong itinatag ninyo ang Yungkwi Capital, ito ang namumuna sa pandaigdigang kapital. Ngayon, tapos na ang 7 taon. Naghihintay ang mga kapatid na bumalik kayo upang pamunuan muli. Noon, namatay ang ina ng aking anak dahil sa akin. Nakalimutan mo na ba? Ngayon, ang aking anak na si Cesaw. 7 buwan ng buntis. Ayokong magkaroon siya ng problema. Kung nais mo akong makita, maaari ka mag-inaya sa akin sa. Huwag natin pag-usapan ang mga bagay na ito sa lahat. Umalis ka na. Pero Boss Lu, Walang pero. Kung talagang gusto mong tulungan ako, dalhin mo itong karne. Sa ate kanina, binayaran ko na ito. At kapag naibigay na, hindi na ito dapat ibalik. Ito ang aking prinsipyo. hello, same city delivery. May nagpadala nito sa inyo. Saan galing? Sa quarry sa hilaga ng lungsod. Hairclip ng anak mo, baka may nangyari sa kanya. Daddy. Mahal, kumusta ka? Bakit ka nandito? Delikado dito. Mahal, sino-sino sila? Bakit kanila ginanyan? Huwag ka nang magtanong, delikado dito. Umalis ka na. Paano? Nahihiya kang humiram ng kera. Pero hindi nahihiya sabihin sa asawa mo. Hay. Pasensya na, Ed. Bumisita lang kami. Paakunin yung utang niya sa amin. Pero hindi pa rin siya nagbabayad. Kaya nangyari ito, pasensya na. Utang, babayaran namin yan. Anong karapatan ninyong manakit? Ay, ang lakas ng loob. Asawa mo, pati tubo, umutang kay Kuya Jiu. Mahigit 2 milyon. Ano? Wala, mahal, hindi ganoon kalaki. Nagsisinungaling sila. Humiram ka talaga sa kanila. Bakit ka humiram? Magkano inutang mo? Para lang kay tatay. Nagkamali ako. Doktor, ano nangyari kay tatay? Malubha ang kalagayan niya. Kailangan ng operasyon. O baka hindi na umabot ng 3 buwan. 3. Magkano ang operasyon? 70,000. Kahit maliit lang ang 70,000 para sa akin. Pero naliligaw ang tao kapag pera at interes ang usapan. Sizo, bilang manugang ko. Ikaw at si Cesaw ang magmamana ng trillions kong yaman. Ito ang huling pagsubok ko sa iyo. Sizo, Opo, tatay. tandaan mo. Huwag mong sasabihin kay Cesaw na may sakit ako. Masasaktan siya. Huwag kang mag-alala, tatay. Mag-ipon ako ng pera. 70,000 lang inutang ko sa kanila. Paano naging 2 milyon ang 70,000? Libre ba ang pagpapautang? Ang tagal na. Normal lang ang kubo. Konti lang daw ang tubo ninyo.
Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito sa ordinaryong tao? Ete, mali ang sinasabi mo. Kanino bang pera ito? Hindi naman ito libre. Wala siyang pera. Pinautang ko siya pa sa magulang niya. Tama lang naman, di ba? Mataas ang tubo ninyo. Inaapi ninyo ang mga taong mabait. Hoy, isipin mong mabuti bago ka magsalita. Nakakainis, ayaw ko na. Mahal, mahal. Tumayo ka. Gusto ko sana magpakitang tao sa asawa mo. Hindi ka tumutulong sa akin. Tumigil kayo. Bitawan siya. Sabihin ko sa inyo, kapag nanakit pa kayo, tatawag ako ng pulis. Bata ka pa. Hindi mo ba alam ang kapangyarihan ng pamilya ni Kuya Jiu? Dalawang maliit na mamamaya lang kayo. Kayang makipag-away kay Kuya Jiu. Ano naman kung may kapangyarihan? Wala na bang batas? Pwede namang api ng tao. Mang-api ng tao. Sage, hindi kita apihin. Makikipag-usap na lang ako sa'yo. Wala kayong pera. Hiniram ko para sa magulang nyo. Mali ba yon? Ngayon hindi kayo makabayad, pinahanap ko ang tatay nyo. Pa siya ang magbayad. Tama yon, huwag galawin ang biyenan ko. Matanda na ang tatay ko, mahina ang katawan. Sa akin na lang. Magbabayad kami, pero bigyan nyo kami ng konting panahon para makapag-ipon kami ng pera. Gaano katagal? Maghihintay ba hanggang mga anak ka? Huwag galawin ang asawa ko. Kapag ginalo mo ang asawa at anak ko, ipagpapatay ko kayo. Kuya Jiu, naalala ko, nakakapagdala ng swerte ang buntis, di ba? At kambal pa ang dinadala niya. Biro mo, bihira yon. Tama ka. Itong mga nakaraang araw, puro mga walang pera at di nagbabayad ang nakakasalamuha ko. Malas nga talaga. Sakto. Bitawan ang asawa ko. Mahal. Mahal, mahal. Illegal ang ginagawa nyo. Alam nyo ba ang kailangan nyong harapin? Nakahihinatnan nito. Kahihinatnan, isipin muna ninyo ang sarili nyo. Balita ko, ang tatay nyo ay magtataho. Kahit dumating siya, ganitong klaseng mahirap, kayang magbayad para sa inyo, tumigil ka. Mabuti ang tatay namin sa amin. Mabuti, kung ganyan ang kalagayan nyo ngayon. Pabigat lang siya sa inyo. Hindi ganoon. Kasalanan nyo to, dahil may mahirap kayong tatay. Pero iba ang tatay ko. Kahit anong gulo ang gawin ko, kaya niya akong sagipin. Anong klaseng abilidad yan? Ang pagiging anak ay isang talento. Hindi mo dapat iniisip yan ngayon. Dapat isipin mo kung paano mo ako paglilingkuran para magdala ng swerte. Mahal, halika na dito. Huwag kang kikilos. Mahal, mahal. Bitawan mo ako. Babae ka, sinaktan mo ako? Ako, mahal. Pagkatapos kitang laruin, papatawarin ko na ang utang nyo. Ngayon, tama. Ayaw kong pera. Ngayon ay nagbibigay ako sa iyo ng dalawang pagpipilian. Alinman ay pinahiran ako ng iyong asawa. Hayaan mo akong ilipat o gawin mo ito mismo. Bigyan ko sa iyo ng 3 segundo upang isipin ito. Nagmamakaawa ako sa iyo, Master 9. Pumunta mo ang aking asawa. Huwag mo akong itula. Ang asawan. Master Jiu, tama ka ba? Ito ay dugo. Ito ay dugo. Ikaw anak ng isang bitch, kung paano ka matapang matalo siyam. Sa tingin ko ayaw mong mabuhay, ba? Halika dito. Asawa, Ang aking anak. gusto mo pa rin na maging ama tulad nito. Hindi tulad ng iyong ama. Magdala ng problema sa mga bata. Hindi ka ba mahalaga tungkol sa iyong pamilya? Bueno, tutulungan kita ngayon. Nakuha ko ang buong pamilya mo magkasama doon. Itingnan ko kung ang lumang bagay na yun ay maaaring magdala ng isang ransong upang iligtas ka. Ito ay mas mahusay na huwag darat. Dahil gusto kong pumatay pa ngayon. Kumusta? Ang numero na yung dialed ay naka-off. Mukhang talagang nangyari sa mga bata na ito. Huwag matakot si Cesaw. Hindi papayagan ni tatay na mangyari sa'yo.
Master Lu, naisip mo ba ito sa wakas? Si Xizhao at Zizou ang dalawang bata na ito ay nagkaroon ng aksidente. Dalhin dito sa loob ng 5 minuto. Paano ito? Malungkot na pumatay ka ng mga tao. Ito ay laban sa batas. Hindi ka ba natatakot sa legal na sanksyon? Sa lupa na ito, ang aking pamilya yan ay fa. Mas mabuti kang manalangin ang aking asawa at mga bata ay okay. O hindi ako tapos sa iyo. Hawei, asawa. Dalhin kita sa ospital. Ano pa ang kailangan mong gawinan? Hindi ko nakikita ang utang sa iyong mga mata. Huwag matakot. Alam kong kailangan mong makita ang iyong sanggol. Gayunpaman, mas mahusay na pahintulutan kang mabuhay magpakailanman kaysa sa pagpapadala sa iyo para sa isang reunion. Mas mahusay na mabuhay sa anino at sakit. Dalhin siya sa buhat. Asawa. Ang mga mahirap na tao, tulad mo, ay maaring mamatay sa aking mga kamay. Ito ay isang pagpapala para sa iyo. Lord Lu, Kumpleto na ba ang mga tao? kumpleto na. Ano ang nangyari sa kanila? Huwag nang magtanong. Sumunod ka sa akin. Opo. Lahat, sumakay na. Bitawan niyo ang asawa ko. Sa akin na lang. Sayo, kanina pa kita pinapahirapan. Pero, sa tingin ko, wala kang pagsisisi sa mga mata mo. Puro galit ang nakikita ko. Tol, gusto mo sigurang patayin ako ngayon, di ba? Hindi, wala po. Ginoong Jiu, pakiusap, pakawalan niyo ang asawa ko. Nagkamali ako. Ano ngayon ang silbi ng pagsisisi mo? Kung hindi kita paparusahan, hindi mo tumalilimutan habang buhay. Ayan, yan ang tingin na gusto kong makita. Par, sa ganitong sitwasyon, dapat matuto kang magpakumbaba. Magpapakumbaba na ako. Nagkamali ako. Ginoong Jiu, pakiusap, patawarin niyo na kami. Sige. Pagkatapos kong matapos ang mahalagang gawain, saka ka magsisisi. Mamatay ka. Huwag. Pakiusap. Ipinamamanhik ko. Patawarin niyo na kami. Ginoong Jiu, patawarin niyo na kami. Tumayo ka. Sasabihin ko sa iyo, kahit sino pa ang dumating ngayon, hindi siya maliligtas. Ginoong Jiu, kung mamatay ang asawa ko, wala nang saysay ang buhay ko. Sagasaan niyo na rin ako. Gusto mong mamatay? Sige, tutulungan kitang makarating sa huli. Dalhin din siya roon. Opo. Tumayo ka. Magsama kayong mamatay. Mahal, pesensya na. Hindi ko kayang protektahan kayo ng anak natin. Hindi kita sinisisi. Sa susunod na buhay, ako pa rin ang magiging asawa mo. Mamatay ka. Atay. Matandang to, sino ka naman? Ang isa ay anak kong babae, ang isa ay manugang ko. Tumigil ka. Para iligtas ang anak mo, dala mo ba ang pera? Wala akong pera. Ginawa niyo silang ganito. Panahon na para tayo ay mag-usap ng maayos. Walang pera, at nag-isa ka lang? Ayos. Sasamahan ko kayong mag-anak papunta sa huli. Malapit ka nang mamatay, naghihidit ka pa ng tabako. Ang galing mo. Gusto mo ng saya? CJ. Maglaro tayo ng husto.
Mga sira-sirang sasakyan lang yan? Pinagtatakot mo ako? Ito ba ang tinawag mong tulong? Gusto mo bang ipagtanggol ang manugang mo't anak mo? May kakayahan ka ba? Malalaman mo rin kung may kakayahan ako. Oy, di ko inaasahang marami kang makukuhang tao, matanda. Nagmamagaling ka ba? Nagpapanggap kang sindikato? Baka naman galing sa palengke lang yan. Mga maliit na tindero. Yan Jiuming. Maliit na tindero rin ba ako? Oy, si Tatay Tsing pala to. Bakit ka nandito? Dapat nasa kumpanya ka. Mahal, sinong gumawa nito? Tatay Tsing, anong nangyari? Matagal ka nang hindi nakakita ng ganitong eksena, no? Hinampas mo si Ginong Jiu. Tumahimik ka. Ikaw, Ginoong Jiu, dahil lang may pera pamilya mo, at malakas ang koneksyon mo. Nanggugulo ka na sa labas, nagpapakilalang Ginoong Jiu. Hindi ka nahihiya sa tatay mo? Ikaw pa ang magsasabi ng pangalan niya. Kung wala ang tatay ko, nasaan ka ngayon? Ay tatay ko, hindi ako hinahampas. Ikaw, hinampas mo ako? Hinampas kita. Alam mo ba kung gano'ng kalaki ang ginawa mo? Anong ginawa ko? Ilang buhay lang yan. Sa Jiangcheng, ang pamilya yan ang hari. Ang mga ganitong bagay, isang tawag lang, ayos na. Hayop ka. Ano man ang nangyari ngayon o ginawa nila. Mali pa rin na pumatay ka. Dapat dalhin sila sa ospital. At sabihin mo sa akin ang problema. Tignan natin kung maaayos. Yan Jiuming, binabalaan kita. Kung malaman ng tatay mo ang nangyari, babasagin niya ang mga binti mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon, Tatay Tsing. Pwede silang umalis, pero siya, mananatili dito. Pwede akong manatili. Patingin muna sa kanila. Sige. Tatay Nick Suzao, tumayo ka. Dahan-dahan. Tatay, Pasensya na, nahuli ang tatay mo. Xiaozu, dalhin mo siya sa ospital. Sige. Bilisan mo. tatay, Bilisan mo. tatay. Sizu, alam kong malinaw. Hindi siya nagsisinungaling. Magkakamag-anak kayo, nagtutulungan lang. Siyempre tutulungan natin ang ating sariling pamilya. Ito ang karaniwang gimmick ninyong mga magsasaka sa ilalim. Sa akin, hindi ito gagana. Manahimik ka. Nakakapagsalita ka ng ganyan kay Boss Lu? Kung ganyan ang sasabihin ang pangyayari ngayon, mukhang mahirap ng maayos. May 20 milyon sa card na ito, ibabalik ko ng 10 beses. Kung may mangyaring masama sa kanilang dalawa, ibibigay ko ang buhay mo. 20 milyon? Sinasabi mong may 20 milyon sa card na ito? May 20 milyon talaga. Sa itsura mong ganyan, kaya mo bang maglabas ng 20 milyon? Mali ang pagkakaintindi mo, ang perang ito ay para sa buhay mo. Paabilhin ang buhay ko. Tulad ng katulad kong may estado, kung mamamatay sa bunton ng ginto. Tulad mong basura sa ilalim ng lipunan, wala kang karapatang kunin ang buhay ko. Ngayon, talagang papatayin ko itong batang hayop na ito. Alam mo ba ang magiging malubhang kahihinatnan kapag nagali si Boss Lu? Singlaosan, lalo ka bang naging duwag ngayon? Tawag ng boss sa lahat. Inangat ka ng tatay ko, kinilala mo. Ang saan nagtitinda ng kanin boss? Ikaw po. Narito ako para ayusin ang bagay. Nabayaran na kita. Ngunit, ang mga sugat sa anak kong babae at manugang, paano mo ito lulutasin? Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Kung hindi, ano? Ikaw lang isang matandang bagay. Anong malaking alon pa ang kayang gawin mo? Sinasabi ko sa inyo, siya ay sawa na sa buhay. Huwag ninyong isakripisyo ang buhay para sa isang walang kwentang basura. Hindi sulit. Ang galing mo, Singlaosan, tumutulong sa labas. Ang pangyayari ngayon, sasabihin ko ng totoo sa tatay ko, at sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, ang anak mong babae at manugang, gagalawin ko talaga. Yan ba, Juan? Ganito ba ang pagtuturo sa iyo ng pagiging tao? Ikaw, matandang bagay, nangahas mong manuntok kay Ninth Master, may lakas ka. Mamaya, magiging masama ang pakiramdam mo. Boss Lu, ang mga batang hayop na ito. Kapag nagsimulang gumawa, hindi alam ang timpla, natatakot akong masaktan ka. Ang mga kabataan ito, dapat sana ay nagpa-practice ng maayos sa lipunan.
Sayang naman ang kanilang sigla kung gagamitin sa ganitong paraan. Saan galing ang maaming salita mo? Sugod, protektahan si Boss Lou. Tumayo ka. Huwag gumalaw. Papatayin kita. Gino, yung mga batang to, grabe talaga manghampas. Huwag kayong lalapit. Pag-usapan natin to ng maayos. Maayos? Gusto ko namang ayusin pero ikaw. Paulit-ulit kang nanggugulo. Bagito ka pa. Di mo alam ang limitasyon. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Huwag kang galaw. Isang hakbang pa, babarilin kita, yang batang yan. Nababaliw ka na. Ipatong mo yang baril. Magaling ka, di ba? Sech, Sige, putukan mo ako. Gino, huwag kang padalos-dalos. Grabe talaga manghampas, tong mga batang to. Yan Juming, may pag-usapan pa. Ipatong mo muna yang baril. Huwag mo nang pahirapan ang tatay mo. Tumahimik ka. Putukan mo na. Matanda, huwag mo akong piliting. Akala mo di ko kaya? CJ. Dito mo sa puso. Mas tiyak to, magbibilang ako ng 3. Kung may lakas ka ng loob, igagalang kita bilang lalaki. Pero kung wala, magdudusa ka sa parusa mong nararapat. Huwag mo akong piliting, yang batang yan. Ipatong mo yang baril. Takot ka na, di ba? Sa aming lungsod, hindi basta-basta si Gino. 3. 2. Mamatay ka na. Talagang binaril mo ako. To para sa anak ko. To sa kawalan mo ng pagkatao. Matanda, ginaganito mo ako? Kapag nalaman ng tatay ko, hindi kanya palalampasin. Ganon ba? Gino, may tawag mula sa ospital. Ligtas naman sina Zhao at si Zhao. Napanatili rin ang bata. Mabuti naman. Ligtas na silang lahat. Pakawalan mo na ako. Sinasagip kita. Baka kung dumating ang tatay ko, lalong magulo. Mukhang di ka pa rin nagigising. Ang tatay ko, Pangulo ng Kunpeng Real Estate. Kung gagalawin niyo ako, mamamatay kayong lahat. Sitsing Laosan. Chio. Ayo ang pinakamalapis sa tatay ko. Makiusap kayo para sa akin. Dapat, di sa akin ang pakiusap mo. Iyo, nagkamali ako. Pagkakamali lang to, wag na yung pera. Hindi na namin kukunin. Pwede na ba yon? Dahil ligtas na ang anak ko at ang manugang. Di kita pahihirapan. Pero ipapaalam ko sa'yo. Mas malupit ang mundo kaysa sa iniisip mo. Matira ang matibay. Iyon ang pangunahing prinsipyo, ang nakikita mo ay isang maliit na bahagi lamang. Tiyaga lang. Mabilis lang itong dadaan. Pakawalan mo na ang anak ko. Tay, Nakarating ka na rin, Gino. anak. Silang lahat, gusto nilang mawala ang angkan nating yan. Matanda ka na, nandito na ang tatay ko. Wala kang takas. Boss yan, bakit hindi ka nagpaalam? Ikaw ang nanakit sa anak ko. Pinilit ng anak mo ang manugang kong umutang ng malaki. Sinira ang mga tao, sinubukan pang patayin sila sa sasakyan. Ano, dinukot mo ang anak ko at niloko mo pa ako. Hulaan mo. Maniniwala ba sila sa iyo o sa akin? Tay, ipagtanggol mo ako. Patayin mo na siya. Ikaw ang ama niya, nagkamali ang anak mo. Dapat siyang maparusahan. Sakto nandito ka na. Sabihin mo paano ito ayusin. Ayusin. Anong estado mo? Anong posisyon ko? Pareho ba tayo? Pero halos magkaedad tayo. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Tapos na ito. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Una, hindi ka masasaktan. Pangalawa, hindi ka malulugi, walang mawawala sa iyo. Boss yan, pahupain ninyo ang galit. Hindi na kailangang palakihin ito. Umalis ka.
Talagang siya. Mukhang hindi mo kilala ang anak mo. Gumagawa ng kalokohan ng anak mo sa labas, walang ginawang mabuti. Bilang ama, ganito mo ba pinalaki ang anak? Ano ang karapatan mong magsermon? Ang anak ko, tandaan mo. Ang salitang sermon. Ako lang ang may karapatang magsabi nito at magawa ito. Ikaw na mahirap, dapat kang yumuko at magdusa sa buhay. Hindi kita maintindihan. Bilisan natin. Mahalaga ang oras ko. Singsan, bibigyan kita ng pagkakataong ipakita ang katapatan mo. Patayin mo siya. Gagarantiyahan kong angat ka sa negosyo ng Longshaw. Yan Bai Chuan, matagal na kitang tinitiis. Ang tagumpay mo ngayon, hindi patunay na magaling ka, kundi dahil sinusuportahan ka ng Yungkui Capital sa likod. Sing, ang aming kunpeng real estate ng pamilya yan. Anong kinalaman nito sa Yungkui Capital? Sabihin ko sa'yo, hindi lang siya paghihirapan ng tatay ko ngayon. Hindi ka rin makakatakas, yan Bai Chuan. Ganito rin ba ang iniisip mo, Singsan? Ilang taon na ang nakalipas mula nang magretiro ang amo mong siluhan. Gagamitin mo pa siya para takutin ako? Nakalimutan mo na ba? Ngayon, sa buong Jiangcheng at maging sa Longshaw, ako ang may kapangyarihan. Yan Bai Chuan. Wala kang katuturang kausap. Sa buhay, kailangan may utang na loob. Hindi madali ang narating mo. Talagang mahirap. Huwag mong sirain dahil sa kayabangan mo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Magtitinda ng karne. Alam mo ba kung sino ang pinakawalang kwenta? Tulad mo, walang kakayahan pero nagmamagaling pa. At nang away pa, talagang walang silbi. Yan Bai Chuan. Dapat kang magising na. Atay, sinapak mo ang tatay ko? Sa karaniwan, ayaw kong tingnan ang mga tulad mong walang kwenta. Pero napansin kita. Hindi ko inakala ang Yungkei Capital na tumulong sa mga industriya sa buong mundo noon. Hanggang ngayon, ay nakapapalaki ng isang ganoong katulad mong walang utang na loob. Igilan mo ang mga salita. Ganito, tatagain ka ng anak ko ng 3 beses para mawala ang galit. Kung hindi ka mamamatay, tapos na ito. Kung mamatay ka, kasalanan mo yan. Dahil ba wala kaming kapangyarihan at impluensya? Dapat kaming abusuhin nyo. May dignidad din kami, hindi kami nagnanakaw o nangagaw. Bakit kami dapat magpasunod sa inyo? Ngayong malapit ka ng mamatay, natatakot ka na? Alam mo ba? Ang mga walang kakayahan lang ang nagmamagaling. Ang mga walang silbi lang ang nagmamagandang loob, matanda. Hindi mo ba inaakala, sa pagsasabi mo lang ng mga yan, ngayon ay, makakalabas ka ng ligtas dito? Sech na. Ang tulad kong may katayuan, na paglaruan ka na ng matagal dito. Dapat mong maramdaman ang pagpapala ng iyong mga ninuno. Sech na. Ayaw ko nang makipagtalo pa. Bilisan na natin. Gawin na. Yan Bai Chuan. Anak mo ang may kasalanan. Bakit hindi mo aminin? Kasalanan? Marami akong kasalanan sa buhay. Hindi na kailangang magkamali pa. Okay na yan, matanda. Ikaw ang may kagustuhan nito. Halika rito at hayaan mo akong saksakin ng 3 beses. Yan Bai Chuan. Kailangan mo bang magdulot ng pagkamatay? Bago ka tumigil? Ang paghawak sa anak ko ay pagdeklara ng digmaan sa akin. Ang mga salitang binibitawan ay paang tubig na ibinuhos, hindi na mababawi. Ngayon, dalhin mo ang iyong mga tao at umalis ka na. Ituturing kong hindi ka dumating ngayon, nandito ako ngayon. Walang makakapinsala sa kanya, Singsan. Hindi mo talaga gustong makipag-alitan sa tatay ko, di ba? Alam mo ang mga paraan ng tatay ko, Singsan. Pa sa kanya, makikipag-alitan ka sa akin? May matanda at bata kang inaasikaso. Sulit ba yan? Sulit. San, nasa edad ka na, naintindihan ko ang iyong hangarin. Kung hindi ito maaayos ng maayos, kung gayon. 1 minuto, bigyan mo ako ng 1 minuto, tatawag ako. Pagkatapos tawagan, saka kayo magdedesisyon kung itutuloy ang 3 saksak. Masyadong maikli ang 1 minuto. Bibigyan kita ng 2 minuto, o dagdagan pa ng 1 oras. Para maghanda ng libing. Bumalik muna kayo sa sasakyan. Hindi na kailangan ng libing dahil bukas palad ka. Pagkatapos kong tumawag pagkatapos nitong usapin, babawasan ko rin ang hirap mo. Malinaw na ang anak mo ang may kasalanan. Bakit hindi mo siya pinapangakuan ng kasalanan? Gusto mo bang palakihin ang problema? Ay, nag-aalala ka na para sa akin.
Pinapayuhan kitang huwag siyang ipagmakaawa. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Yan Bai Chuan, lahat ng payo na ibigay ko na. Mag-ingat ka. Dahil sa ating mahabang pagkakaibigan, papaalalahanan kita muli. Umalis na kayo, ano na matanda, tapos ka na bang tumawag? Tapos na. Kalahating minuto lang, hindi ka man lang nagpanggap ng maayos. Matandang walang silbi, huwag nang mag-aksaya ng oras, tumawag ka sa pulis? Alam mo, ang pamilya yan sa Jiangcheng ay may malawak na impluensya. Huwag kang magmadali. Matanda, huwag kang magpangga. 5 minuto, nasaan na siya? Huwag kang mag-alala. Hayaan nating lumipad ang bala sandali. Dumating na ang tawag. Secretary Wang, ano ang nangyari? Boss yan, hindi maganda, ang Kunpeng Real Estate, lahat ng domestic partners, kinansela ang pakikipagtulungan sa atin, at ang mga stock sa merkado, ay binibili ng maraming misteryosong pondo sa mababang presyo. Baka. Ano ang kinatatakutan mo? Nag-crash ang stocks, at nasa binit ng delisting ang Kunpeng Properties. Chairman yan, ang lahat ng ating overseas assets ay na-freeze na. Hindi talaga mawi-withdraw, at ano pa? Ang internal firewall ng kumpanya ay inaatake ng mga hacker mula sa iba't ibang bansa. Maraming confidential files ang nanakaw na. Nabipas na rin ang Tianwang. Chairman yan, anunsyo na ng board. Kunpeng Properties, bagsak na. Bagsak na. Matanda, anong ginawa mo? Ang gwapo niya. Boss Shen, mas mabuting umalis na tayo sa mapanganib na lugar na to. Nakakabilib ang kalmado niya. Wala lang. Nabipas lang ang Tianwang. Na-freeze ang overseas assets, nag-crash ang stocks. At nag-bankrupt na ang Kunpeng Properties. Sino ka talaga? Ako yung taong laging minamaliit nyo. Ang founding partner ng Yongki Capital, si Lu Yu. Hinahamon mo ba ako? Nagretiro na si Boss Lu. Ikaw talaga, ang original na founder ng Yongki Capital. Boss Lu. Tai, huwag kang maniwala. Anong estado ni Boss Lu? Paano siya magbibenta ng kape? Yan Bai Chuan, isipin mo. Sino ang may kakayahang gibayin ang Kunpeng Properties ng isang igla? Lahat ng meron ang pamilya yan, pinaghirapan yan ang tatay ko. Papatayin kita ngayon din. Tumahimik ka. Boss Lu, ako. Yan Bai Chuan, nagkakamali ako. Hindi biro ang nating ng Kunpeng Properties. Ipagpaumanhin niyo po, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Bigyan niyo po ng daan ang pamilya yan. Yan Bai Chuan, paulit-ulit kitang pinaalalahanan. Huwag kang makipag-alitan kay Boss Lu. Pero ikaw, TSK. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa'yo. Yan Bai Chuan, kapag sobra ang yabang, may kapalit na kapahamakan. Kapag galit ang langit, ulan. Yan Juming. Bakit hindi mo pa rin maintindihan to? Kung ibang tao ang nasa kalagayan ko ngayon, hindi ba't karapat dapat lang naapihin mo? Tingnan mo ang mata ko at sagutin mo ako. Boss Lu, ako, talagang nagkakamali ako. Misunderstanding lang, too. Malaking pagkakamali. Misunderstanding. Ni hindi mo pinahalagahan ang tulong ng Yongki Capital. Pinag-aral mo pa ang anak mong walang konsensya. At hinayaan mong apihin ang anak ko. Sabihin mo sa akin, paano kita palalampasin? Itay. Lakay Lu, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon, yan Bai Chuan. Ngayon na, papatayin kita para kay Lakay Lu. Tapos na. Singsan, hindi, tatay Singsan. Ako, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataong magbago. May susunod ka pang gusto? Ngayon na, papatayin kita para kay Lakay Lu. Alam ko na ang pagkakamali ko. Tama na. Siya lang naman nalasing sa kapangyarihan. Hindi magaling magturong ama pero hindi naman kasalanang dapat patayin. Pero ang umapi sa pamilya namin Lu kahit maiwasan ang parusang kamatayan. Mahirap iwasan ang parusang buhay. Lakay Lu, ang anak kong si Jiuming, bata pa siya. Hindi pa siya maunawain, huwag mo siyang pansinin. Ako ang ama, hindi magaling magturong ama sa araw-araw. Ano man ang gawin mo sa akin, okay lang. Pakiusap, patawarin mo ang pamilya yan. Lakay Lu, alam ko na ang pagkakamali ko. Ako ang may makitid na isip. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Lakay Lu, alam kong wala ng pag-asa ang nangyari ngayon. Kung galit ka, sa akin na lang. Pakiusap, patawarin mo ang anak ko. Yan Bai Chuan. Ang pamilya ninyong yan, gumawa na napakaraming kasalanan. Gusto niyo pang patawarin kayo ni Lakay Lu? Ang anak na babae ni Lakay Lu. Nasa ospital ngayon, pinoprotektahan ang pagbubuntis. Kayo, magdasal na lang kayo na ligtas silang mag-ina. Lakay Lu,
Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ako naniniwala sa karahasan at hindi rin ako gagamit ng karahasan laban sa karahasan. Ngayon, hindi kita hahampasin, hindi kita alipustahin. Para sa mga taong tulad ninyo, ang ipasok kayo sa bilangguan. Ang pinakamagandang wakas. Bilangguan? Hindi pwede ang bilangguan, Lakaylu. Kapag pumasok sa bilangguan, wala na ang pamilya namin yan, Lakaylu. Tao, dalhin ninyo sila. Lakaylu, Lakaylu. Lakaylu, tapos na ang lahat ng ito. Baka gusto mong bumalik sa Yungkoy Capital at magpatuloy sa pamumuno. 3 kapatid, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa totoo lang. May cancer ako. Hindi ako mabubuhay ng matagal. Ano? Lakaylu, kailan pa ito nangyari? Kukontakin ko na ang pinakamahusay na doktor. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ang ibig sabihin ng cancer. Alam natin lahat. Isa lang ang hihilingin ko sa iyo ngayon. Sabihin mo, Lakaylu, magkapatid tayo na maraming taon. Basta sabihin mo. Gagawin ko talaga. Pagkamatay ko, alagaan mo ang anak kong babae at manugang. At ang kanilang anak. Lakaylu, ano ang ginagawa mo? Huwag na tayong mag-ikot ng salita. Kung talagang wala ng pag-asa, ako, Tsinglao-san, ang gagamit ng buhay ko para protektahan sila. Sapat na ang sinabi mo. Hindi ko alam ngayon. Ano ba Kumusta na silang dalawa? May tao ba? Dalhin si Lolo Lu sa ospital. Fuzi. Malaking problema kay Lolo Lu. May malubha siyang sakit. Umuwi ka agad para makita siya. Noon, kaming 3 magkapatid ang lumusob sa Jiangcheng. Kaya naging ganito ang sitwasyon ngayon. Malaki ang utang na loob ko kay Lolo Lu. Kung wala si Lolo Lu, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Huwag kang mag-alala, Sanji. Darating ako sa Jiangcheng ngayong gabi. Sage, Honyi, kumain ka ng dalandan. Buti na lang at dumating si tatay kanina. Naipagtanggol niya kami at ang bata. Hindi pa natin alam kung ano na ang kalagayan ni tatay ngayon. Pwede ba akong magreklamo sa pulis? Anong reklamo? Tay, Tay, Huwag na nating istorbohin ang iba. Ayos na ang lahat. o manhin, Tay. Dahil lahat ito sa akin. Sige na. Nasa maling tao ka lang. Mahaba pa ang buhay mo. bakit hindi ka pa maghain ng tubig para kay tatay? Ah, Tay, maupo ka muna. Sinabihan na ako ng doktor, mahal kong anak, na kung hindi na ako mabibigla at magpapahinga ng ilang araw, makakalabas na ako ng ospital. Tay, malapit mo nang makarga ang apo mo. Anong nangyari, Tay? Hindi ka ba masaya na magkakaroon ka ng apo? Ah, hindi. Siyempre masaya si tatay. Nga pala, Tay, may gusto akong sabihin sa iyo. Wala akong pagkakataon noon. Naisip mo na bang sumali sa blind date? Para makahanap ng kapareha. Ano? Ako mag-blind date. Naku, Tay, huwag kang mag-alala. Maupo ka muna. Maupo ka at sasabihin ko sa iyo. Tingnan mo, Tay, hindi naman kami ni si Zhao. Ang laging kasama mo, ayokong makita na mag-isa ka sa iyong pagtanda. Ang ipapakilala ko sa iyo, napakabait ng ugali niya. Siya ang babaeng presidente ng Qiangfeng Group. Kung saan ako nagtatrabaho, si Shen King niya. Boss Shen. Ma'am. Ay naku, huwag naman. Paano naman ako magkakaroon ng swerte? Para maging katapat ng vice president niyo. Pa, sabihin ko sa iyo, kahit na maraming nanliligaw kay Boss Shen. Hindi naman sila tunay na nagmamahal sa kanya. Gusto lang nila ang kapangyarihan, kayamanan at kagandahan niya. Pero syempre, galing naman yan sa puso ng anak mo. Nagkakasakit lang siya. Huwag mo namang pahirapan. Hoy, hindi yan ang ibig kong sabihin. Pa, saan ka pupunta? Pamimingwit. Mahirap hanapin ang librong ito, no? 3 buwan ko itong hinanap. Bago ko nakita ang photocopy na ito sa ibang bansa. Interesado ka sa finance?
Sa totoo lang, hindi ang libro ang interesado ako. Kundi ang may akda nito, si Luyu. Sabi nila, bago siya nagretiro, napakadaming kumpanya ang nailigtas niya. Sayang lang, walang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon. Nga pala, sa tingin mo, anong klaseng tao kaya siya? Siguro isa lang siyang ordinaryong tao na nagnanais ng simpleng buhay. Sige, alam kong napakagaling ng tatay mo. Nandito na ako. Matatapos na tayo. Ikaw pala. Tara, upo ka. Gusto ko rin sanang sabihin, parang nagkita na tayo dati. Hindi lang isang beses tayo nagkita. Bumili ka ng karne sa akin. Nakita kitang pinaparusahan ang mga masasamang tao at hindi lang isang beses. Tikman mo tong barbecue, masarap ba? Hindi ko inaasahang may ganito kasarap na pagkain sa ganitong karinderya. Sana may beer pa. Meron, 2 beer nga. Huwag kang magpaliko-liko. Ang gusto kong sabihin kanina. Ang galing mo talaga sa ginawa mo. Ah, madalas akong kumain dito, masarap talaga ang luto nila. Hindi ang kinain mo ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, ang galing mo talaga sa pagbugbog sa mga masasama. Tinitingnan mo ako habang nakikipag-away. Hindi ako tumitingin, nadaan lang ako. Sa totoo lang, gusto ko rin sanang itanong sa'yo. Sabi mo, bata ka, maganda at matagumpay sa trabaho. Dapat marami kang manliligaw. Bakit ka sumali sa pamimingwit? Marami talagang nanliligaw sa akin. Mula sa mga boss ng kumpanya hanggang sa mga kilalang tao sa lipunan. Pero ang gusto lang nila ay ang aking kayamanan at kagandahan. Sa totoo lang, hindi ako tulad ng itsura ko sa labas. Ang ganda-ganda naman. Ikaw naman? Bakit ka naman pumunta dito sa blind date? Dahil sa mga bata, sobrang kulit, di ko na matiis. Sa tingin ko, mas mabuti na magkaibigan na lang tayo. Kasi ang estado ko, kumpara sa'yo. Hindi tugma, sobrang layo. Ganda, yan ba ang kasama mo? Halika. Shot tayo, kuya. Pasensya na, hindi tayo magkakilala. Okay lang yan, pagkatapos ng 2 shot, magkakilala na tayo. So, kung nakakaabala kami, aalis na kami. Bitawan mo ang kamay niya. Umalis na tayo. Anong pakialam mo kung inom kami ng ganda na to? Gago ka. Hinahanap mo ba ng gulo? Dapat magpasalamat ka. Pinapayagan ng boss ko na makipag-inuman sa jowa mo. Huwag kang maghanap ng away. Kabataan, pag nasa labas ka, huwag masyadong mayabang. Pagdating mo sa edad ko, maintindihan mo. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano. Umuwi ka na't magturo. Umalis ka na. Huwag na tayong makipagtalo, lipat na lang tayo ng kainan. Pwede kang umalis, pero siya, mananatili. Tumabi ka, gusto ko lang kumain kasama ang kaibigan ko. Ayaw ko ng gulo. Ang yabang mo. Kayong mga kabataan ngayon, ganyan-ganyan. Walang karanasan, di alam ang hirap sa buhay. Hirap sa buhay? Kami ang hari dito. Akala mo ba dahil sa mga sinabi mong katwiran? Matatakot na kami sa'yo? Paulit-ulit kayong nanggugulo ng walang dahilan. Inaabot na ang limitasyon ko, kahit anong mangyari siya. Hindi ninyo madadala. May limitasyon ka pa pala. Dito sa New 4th Street, walang limitasyon. Makinig ka sa akin, gago. Ang kalyeng ito ay sakop namin. Ang kapitana ng sanggay ng Guan Family Compound, si Jiangming, ang Mingyi ang nagproprotekta. Kayo ba ay taga Guan Family Compound? Kahit tong dalagita, ay mas maming alam kaysa sayo, matanda. Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, babaliin ko ang mga binti niya. Ang Guan Family Compound ay malinaw sa mabuti at masama. Paano nagkaroon ng mga tulad ninyong makulit at walang pagpapahalaga? Huwag nang magsalita, sugurin niyo sila.
Malakas ang impluwensya ng Guan family compound. Hindi natin kaya umalis na tayo. Kahit gaano kalakas ang impluensya o kapangyarihan, hindi dapat apihin ang mahihina. Pakawalan mo yung tao ngayon din. Tandang-tanda, pakawalan mo ako. Ito ang aming si Ginoong Ming. Pakawalan. May lakas ng loob kang manghamon sa akin? Hamon. Kumakain lang kami ng maayos, sila ang nanggulo. Nagtatanggol lang ako. Ah, gets ko. Ang ibig mong sabihin, tong mga batang to, ang unang ng asar sa inyo, tama ba? Kayo ang unang ng asar sa amin. Ayaw namin ng gulo. Nailinaw na ang usapan. Aalis na kami. Alice, Sinong nagpahintulo sa iyong umalis? anong gusto mong gawin? Luluhod ka sa kanya ngayon din, 3 bises kang magmamano. Tapos, iwan mo sa akin, tong putang inang to. Kapag maganda ang mood ko, baka palampasin ko to. Luluhod lang ako sa magulang ko, sa Diyos at sa kalikasan. Hindi sa mga ego. Lumalaban ka? Matagal ka nang kasama ni Guanhu. Ganito ba ang itinuro niya sa'yo? Sinuntok mo ko? Alam mo ba kung sino si General Hu namin? Kapatid siya na nagtatag ng Cloud Palace, si Luyu. May lakas ng loob kang mang-asar sa akin? Gusto mo bang mamatay? Sige, gusto kong makita. Kung darating si Guanhu sa harap ko, matatakot ba siyang kunin ang buhay ko? Sage, matanda. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Narinig ko na si Guanhu ng Buwan Manor. Ay makatarungan at makatwiran. Hindi niya tayo pahihirapan. Pero ang Guan Manor talagang hindi natin kayang kalabanin. Alam kong mabait ang intensyon mo. Gusto mong ipagtanggol ako. Kung hindi dahil kay Guanhu nung araw, hindi namin malalampasan ang mga hirap naming magkakapatid sa Jiangcheng. Paano magiging mapayapa ang Jiangcheng? Ngayon, tumigil na ako. Si Guanhu bilang pinuno ng ilalim ng lupa sa Jiangcheng. Siya pa ang nangunguna sa pang-aapi sa mga tao. Nakakadismaya talaga. Si General Hu namin ang hari sa Jiangcheng. Ikaw na isang walang kwentang matanda. Wala kang karapatang makita siya. Hulihin niyo tong babae. Ngayong sa harap mismo nitong matandang walang kwenta. Sasarapin ko to. Huwag kang matakot, nandito ako. Ano pang hinihintay niyo? Sugod. Ginoong Ming, malakas pala itong matanda. Tumawag ka ng backup. Tawagin niyo lahat ng tropa. Matanda, malakas ka pala? Darating na ang mga tao ko. Umipaya ka, huwag kang tatakbo. CJ, hindi ako alis ngayon. Dito lang ako upo at maghihintay sa kanya. Lakad. Huwag kang magpanggap dito. Umiinom ka pa. Bitawan mo ako. Ayoko talaga kapag naabala ako habang kumakain. Matanda, bitawan mo ako. Kung bibitawan mo ako, pwede kitang pabayaan na buo ang katawan mo. Maniwala ka ba na kapag pumilit ako, masisira ang braso mo? Sabi mo kay Guanhu, ilang taon ka nang sumasama sa kanya, wala kang napala, kapag may problema, dami-dami kayo. At nag-aangking ikaw ang paborito ni Guanhu. Sa tingin ko, hindi mo maaabot ang antas ni Teacher Lord. Matanda, tumahimik ka na lang, sasabihin ko sa iyo. Malaman mo rin mamaya. Ang lakas namin. Kahit gaano siya kasama, hindi naman dapat siya saktan ng ganito. Kapag dumating ang mga tao nila, may dahilan pa tayo. Paano na lang kung hindi? Matanda, talagang ayaw mo nang mabuhay. Mamaya, ikaw mismo ang maghahatid sa akin pauwi. Tama ka, mamaya, 2 kayong ipapadala ko sa impyerno. Akala ko, ang Guan Family Mansion sa Jiangcheng, hindi gumagawa ng ganitong. Kadiri na bagay, hindi ko akalain. May mga uod pa pala kayong tulad ninyo. Talagang ikinahihiya ang Guan Family Mansion. Tumahimik ka na lang. Masarap ba ang alak na ito? Masarap ba? Papainumin ko kayo. Uminom kayo. Sayang ang mga pagkain na ito, nakikita ko ang buhay nyo. Masyadong maginhawa. Ngayon ka natakot, huli na, sasabihin ko sa iyo. Ito ang estilo ng Guan Family Mansion sa paggawa ng bagay. Kayong dalawa, talagang sobra na kayo. Huwag kang gumalaw, bitawan mo ako, bitawan mo siya, tumigil ka. Dalhin ninyo, ano ang magagawa mo sa akin? Gumamit ka pala ng daya. Oy, Tigger Lord, Third Lord. Ay, Tigger Lord, may isang napakalakas ng loob na hayop dito. Hinayaan pang saktan ang mga tao ng Guan Family Mansion. At hinamon pa ang autoridad ng Guan Family Mansion. Hindi ka man lang pinansin. Tinuturuan ko siya ng leksyon. Huwag kang magali, ako na ang bahala dito. Walang hiya, dapat saktan. Alam mo ba kung sino siya? Lord Lu.
Ako ang may kasalanan sa pagdidisiplina. Parusahan mo ako. Guanhu, ito ba ang mga taong pinamunuan mo? Talagang nakakadismaya. Lord Lu, ako ang may kasalanan sa pagdidisiplina. Naistorbo ka pa. Alam mo pa palang mali, naaalala mo pa ba noong araw? Bakit ko tinatangguan Family Mansion? Bakit kita ginawang tagapamahala? Dahil may mabuting kalooban ka. Inaasahan kong maglilingkod ka sa mga mamamayan, pero ano ang nangyari? Dito ka nagkakalat ng gugulo, Guanhu. Huwag mong kalimutan ang iyong pinanggalingan. Lao Lu, ako si Guanhu. Nahihiya ako sa'yo, hindi sa Lao Hu. Tawag mo sa kanya Lao Lu, siya ba talaga? Ang nakahap mo ngayon ay ang tagapagtatag ng Yunque Capital. Siya ang Lao Lu. Hindi ba sinabi sa'yo, bawal manakit ng mga mamamayan sa Guan Compound, ng api na mas mahina? Nakalimutan mo na ba ang nangyari kay Yan Yuming? Lauhu, alam ko na ang pagkakamali ko. Lauhu, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kanina lang, nagkamali ako ng pag-iisip. Jiangming. Galit ang pangalan ng Guan Compound. Marami ka sigurong masamang ginawa. Pero ang mga alituntunin ay alituntunin. Laulu, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Laulu, ang salita ni Laulu ay laging matibay. Nang ginagawa mo ito. Nag-isip ka ba ng kahihinatnan? Hindi, Lausan, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Huwag mo akong ganyanin, Lausan, alam ko na ang pagkakamali ko. Nakakamali ang tauhan ni Laulu bilang tagapamahala ng Guan Compound. Kasalanan ko rin. Ayon sa alituntunin mo, manakit na mamamayan. Putulan ng isang kamay. Laulu, handa akong magkasala kasama niya. Huzi, Laulu. Si Huzi ay kapatid namin sa loob ng maraming taon. Pakiusap, patawarin mo siya ngayon. Sige, dahil sa pagiging magkapatid natin sa loob ng maraming taon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero, lahat ng kasangkot ngayon, palalayasin sa Guan Compound. Huwag nang bumalik. Kung may susunod pa, sundin ang mga alituntunin ng samahan. Opo, Laulu, naunawaan ni Guanhu. Kayo na ang bahala. Paalam, Laulu. Bitawan. Akyat na. Ano ang gagawin ninyo? Tumahimik ka. Pagdating ni Minye, malalaman mo kung gaano kakalaswa ang tawag sa sarili mo. Bakit hindi ka namatay, matandang hayop? Hindi ba't pinatay ka? Paano ka? Hindi matibay ang buhay ni Minye tulad ng sa akin. Malamang malapit na siyang mapatay ngayon. Kung ayaw ninyong madamay, umalis na kayong lahat. Minye, umalis na tayo. Ayos ka lang ba? Ako. Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka? May tama ba? Wala akong problema. Nahihiya talaga ako, unang pagkikita pa lang. Ganito agad nangyari. Buti na lang may kaibigan na dumaan. At tumulong. May ganoon kang kaibigan. Ang galing naman. Dapat nga nating pasalamatan siya. Hindi na kailangan. Hoy, ingat! May tama ang paa mo. Tingnan ko. Naku, bakit umaalog pa rin ang sasakyan ko? Magnanakaw yan. Nangahas pang nakawin ang gamit ko. Talagang naghahanap ng gulo. Boss Ming, si Boss Lu ang nasa loob. Boss Lu, ayos lang po? Boss Lu. Ay, siya nga si Boss Lu. Huwag nating istorbohin si Boss Lu. Tana, bilis. Dahan-dahan naman. Medyo hindi ko na kaya. Ayos lang, ganyan talaga sa una. Pag tiniis mo, mawawala din ang sakit. Ayaw ko. Tibayan mo pa ng konti, mawawala din ang sakit. Tiyaga lang, gagaling ka din. Aray, ang sakit. Sige, subukan mong ibaba. Hindi ko inaasahang ganito kakagaling. Parang ngayon. Wala na talagang sakit. Hawakan mo ito. Kung hindi pa gumaling, ipahid mo na lang ito. Ayaw ko. Kapag sumakit ulit, hahanapin kita. Kunin mo na. Hindi naman ako pwedeng palagi kang samahan. Delikado ang katawan mo. Hindi tulad ko, matibay. Nagbibiro lang ako, seryoso ka naman. Tiyak na may tama ka rin kanina. Alisin mo na ang damit mo. Hoy, hindi. Hindi pwedeng ganyan. Malapit na ring gumabi. Umuwi ka na. Sana magkita ulit tayo. Aalis na ako.
Hindi ko inaasahang matino pala siya. Ang tagal ko nang hindi nakakatagpo. Taong nakapaglakas ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, magkikita ulit tayo agad. Anong ginagawa mo dito? Kumain ka na ba? Sakto. Kain ka. Ang sarap. Bakit ang sarap ng pansit mong luto? Sanay kasi ang anak ko noong bata pa, pihikan sa pagkain. Kung gusto mong kumain ulit, puntahan mo lang ako. Huwag kang magpapakalat-kalat. Hoy, mahal. Higa ka lang diyan at magpahinga. Ako na ang bahala dito. Pinakalooban tayo ni Kyoching ng napakagandang kwarto sa ospital. Bibili ako ng mga pagkain at ibibigay sa mga doktor at nurse. Nararapat lang. Sezhao. Halika, tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Tatay, bakit ngayon ka lang dumating? Tatay, traffic sa daan. Traffic. Hindi ba ibig ang sinasakyan mo? Ano ang kinalaman ng traffic sa iyo? Ito, Pero kamusta na ang usapan ninyo ng aming bosyen? Sa mga nakaraang araw. Napakabait ng aming bosyen, di ba? Alam ko na, baka ikaat. Aming bosyen ang dahilan kung bakit ka nahuli. huwag kang magsalita ng ganyan, ang aming Vice President Shen. Ay hindi ganoong klaseng tao, ano ba iniisip mo? Ang tatay mo ay isang ordinaryong mamamayan lamang. Tama, hindi kami magkatapat ng estado. Sinabi ko sa kanya, magiging mabuting magkaibigan na lang kami. Tatay, sa pagmamahal, isang lagok lang. Maniwala ka sa sarili mo. Hindi, kailangan kong magpalit ng paksa, tulungan kita. Ayusin niyo ito ng mabilis para makauwi na kayo at makapagpahinga. Atay. Si Ginoong Lu ay laging gumawa ng mabuti, hindi kailanman gumawa ng masama. Ngayon, may malubha siyang sakit at hindi na siya magtatagal. Nakikiusap si Tsing mo sa langit na iligtas si Ginoong Lu. Tandaan, gawin ang lahat ng paraan upang dalhin ang pinakamahusay na pangkat ng mga doktor sa buong mundo sa Jiangcheng. Ito ang utos ni Tatay. Ginoong Lu, kailangan mong maging matatag. Naku, may nangyari kay Ginoong Lu. Doktor, tawagin mo ang doktor. Huwag, pagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Magpapahinga lang ako at magiging maayos na ako. Sezhao, kunin mo ng mainit na tubig ang tatay mo. Sige, babalik ako agad. Tatay, ang sakit mo. Wala ng oras, wala ng panahon ang tatay mo, ipinapangako mo sa akin. Kapag wala na ako, alagaan mo si Sezhao para sa akin. Sage, ipinapangako ko sa iyo. Pakinggan mo muna ako. Mahaba pa ang buhay niyong dalawa. Sa mainit, bilang lalaki, kailangan mong maging responsable, isa lang ang anak kong babae. Hindi na ako makakasama sa inyo sa hinaharap. Baka hindi ko na makita ang aking apo. Sizo, kailangang pangako mo sa akin. Sa'yo na ipagkakatiwala ang pamilyang ito. Papa, nangako ako. Talagang hindi ko hahayaang si Zhuezhao ay magdusa kahit kailan. Na pala. Ang bagay na ito ay talagang dapat. Hindi malaman ni Sezhao. Marami siyang pinagdaanan kamakailan. Hindi pa siya gaano matatag ang emosyon. Papa, narito na ang tubig. Dahan-dahan lang. Papa, kumusta ka?
Ayos lang. Hello. Ayu, libre ka ba bukas? Gusto kitang kausapin. Talagang handa ka palagi. Ang pinakamahirap hanapin sa buhay ay ang tunay na kaibigan. Magandang may kasama kang makipag-usap at magpahangin. Mabuti iyon. Ikaw naman, mayaman ang pamilya. Pero hindi mo ako hinahamak. Bakit palagi mong binabanggit ang estado? Kung ganito ka, hindi na tayo magiging magkaibigan. May problema ka ba? Ang tao, hindi naman palaging maayos ang buhay. Pero harapin ang anumang pagsubok at tumawa sa mga problema. Kailangan pa rin magpatuloy sa buhay. Pwede mo bang ibahagi sa akin ang iyong mga problema? Ako. Hindi naman siguro malaking problema. Matagal ko na itong tinanggap 3 taon na. Naghiwalay kami ng aking nobyo. Mula noon, hindi na kami nag-usap. Noong nakaraang buwan, umuwi siya mula sa ibang bansa para magmana ng negosyo. Gusto niyang magbalikan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Sa tingin ko, mabuti yon. Kailangan mo ngayon ng pagmamahal at kilala mo na siya. Kung may nararamdaman ka pa sa kanya, bigyan mo siya ng pagkakataon. Mahirap kasing talakayin ang pag-ibig. Sana mabuting relasyon pero masamang kapalaran ito. Kung hindi ako pumayag na makipagbalikan, gagamitin niya ang kapangyarihan ng pamilya para pahirapan ang aking kumpanya. Magkakautang ako ng malaki. Kaya para maiwasan mo siya, naghanap ka ng iba. Siguro. Mahirap pumili ng tamang kapalaran at hindi ko natutunan. Sa tingin ko, karapat-dapat kang magkaroon ng isang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Isang lalaking handang ialay ang buhay para sa'yo. Ngayong nasabi ko na ito, mas magaan ang pakiramdam. Kumusta ka? Anong uri ng tao ka? Jiang Ming, pinuno ng New 4th Street District. Anong uri ng mga kaibigan meron ka? Para ang Jiang Ming ay maaaring magbigay sa iyo ng manipis na mukha. Wala ito. Ito ay ilang mga karaniwang kaibigan lamang. Dapat kang magkaroon ng maraming kwento. Ano ang kwento ng isang tao tulad ko? Kung nais mong marinig ito, sabihin ko sa'yo. Sinabi ko ako ang tagapagtatag ng Yungki Capital. Naniniwala ka ba ito o hindi? Kapatid, inumin namin ang kape. Kung umiinom ka, ang buong Jiangzhou ay magiging iyo. Mabuti kung nais mong marinig ito muli, masasabi ko. Ang buong Jiangsu ay talagang minan. Ikaw ba ang tao na labanan para sa akin? Nagiging huli ito. Dalhin kita sa bahay. Ikaw, Alam niyo ang mga tao. Hindi namin kilala ang bawat isa. Ngunit sino siya? sino siya ay may kinalaman sa iyo? Bukod pa, natapos na kami. Naging out siya ay dating kasintahan ni Shenki niya. Inaasahan kong hindi mo mababahala ang aking buhay. Ahyu, pumunta tayo. Sasabihin ko bayawan kawa. Pejibay kung ano ang ibig mong ibig. Shenki niya, nakikita kong talagang gutom ka. Alam kong hindi ka maaring magtagumpay bago kami naghiwalay. Ngunit kahit ano, hindi mo makahanap ng isang matandang lalaki tulad nito upang sadyang paghihiganti mi. Kabataan. Ito ay masyaw. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pangulo ng Thousand Peak International. Isang kalahating beard lumang bagay tulad mo. Dapat din sa paggawa ng mga kaibigan sa kana. Pejibay kung ano ang uri ng mga kaibigan ko ginagawan. Ano ito sa iyo? Bakit mo siya insulto? Pinya, ako ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon ngayon. Narinig ko na, ang iyong Libong Peaks International ay nangangailangan ng isang pondo upang lumili ko. Kaya dumating ako dito espesyal. At sa oras na ito ako, ay nasa linya sa Yungki Capital. Yungki Capital na alam mo kung ano ang konsepton. Iyon ang pinakamataas na konsortium na maaring kontrolin ang buhay ng mundo. Kailan magiging Yungki Capital sa ganitong uri ng underclass? May relasyong kooperatiba. Ano ang kinalaman mo sa akin? Wala akong kailangan ng tulong mula sa iyo. Yo, isang maliit na kasanayan ay isang disenteng pangulo ng babae. Masyadong obsessed ako na makapagsalita ako para sa iyo. Mahal, ngayon ay ipapaalam ko sa iyo na ang matandang ito sa tabi mo, sa harap ng kapital, ay napakahina. Binata, narinig ko mayaman ka, may impluensya ka. Mabuti. Kaya, isa lang ang gusto kong itanong, ano ang tawag sa'yo? Ako si Pejibay.
ang pangunahin sa 3 pinakamalaking konsorsyo sa ibang bansa. Kung gusto mong maghiganti, handa akong tanggapin anumang oras. Hindi pwede, hindi ko sila pwedeng hayaan na magpatuloy sa pagtutol. Ayu! Paumanhin, hindi ko inaasahan na makikita ko siya ngayon. Baka gusto mong umalis muna ngayon. Mag-usap na lang tayo sa telepono mamaya. Sige, uwi muna ako, maghihintay ako ng tawag mo. Akala ko, ang mga nasa paligid mo, Shenkinya, ay matitigas ang ulo. Pero isa lang palang mahinang tao. Tulad nitong matanda, huwag mo nang kausapin sa susunod. Sumama ka sa akin. Shenkinya, pansamantalang paghihiwalay. Ay hindi pang matagalang pagpapalamig. Tingnan mo, bumalik na ako. PG bye. Hiwalay na tayo. Pakiusap, huwag mo nang guluhin ang buhay ko sa hinaharap. Shenkinya. Anong uri ng panggagamot ang ginawa ng matandang lalaking iyon sa iyo? Ganyan ba siya katangi-tangi para tanggihan mo ako dahil sa kanya? Ang mabuting kabayo ay hindi bumabalik sa dating damuhan, PG bye. Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Hindi na ako tulad ng dati. Hindi lang ako kilala sa ibang bansa. Ang halaga ko ay daan-daang bilyon at madali lang para sa akin. Nasuportahan ang iyong maliit na Kiaofeng International. Naisip mo ba ako nung nagtaksil ka? Ngayon, hindi ko kailangan ang anumang tulong mo. At pakiusap, huwag mo nang guluhin. Ang buhay ko at iluyo. Ang matandang lalaking iyon, wala siyang karapatang ikumpara sa akin. May kasalanan ako sa iyo. Pero isipin mo, kung wala ka sa puso ko, babalik pa ba ako ngayon? PG bye. Ang kasalanan mo, ginagawa mong parang tama. Ang babae talaga, mahaba ang buhok, maikli ang pangunawa. Huwag mong laging banggitin ang pangyayaring iyon. Nagkamali lang ako, isang pagkakamali, na nagagawa ng halos lahat ng lalaki. Ang maibibigay ko sa iyo ngayon, mas mabuti ng libu-libong bises kaysa dati. Sinabi ko na hindi ko kailangan. Ngayon, ang nasa puso ko ay si Luyo Ilang. Sige, bigyan mo ako ng malinaw na dahilan. Sa pinakamababa, kapag nasaktan ako, kaya niyang iligtas ako kahit buhay niya ang kapalit. Ikaw, kaya mo ba? Sige, palalayain kita. At pangako, hindi na kita guguluhin. Ubusin mo lang ang basong ito. Tapos na tayo magpakailanman. Tay, mula nang umalis si inay. Ikaw lang ang nagpalaki sa akin sa mga nakaraang taon. Tumatanda ka na, at ako si Xiao, ay hindi laging nasa tabi mo. Sumusuporta ako sa iyo na magkaroon ng sariling pag-ibig. Lakasan mo ang loob, hanapin mo ang pag-ibig. Suplada ka. Boss Lu, may problema. Anong nangyari't nagmamadali ka? Dahan-dahan lang. Yung pinagbantayan mo ng palihim, si Shenkinya, may nakakita sa mga tauhan, na dinala siya palabas ng bar. 3 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. Hanapin mo agad ang kinalalagyan ni Shenkinya. Shenkinya, naglakbay ako ng malayo para sa'yo. Ganito ka pala. Kung ganon, wala akong choice kundi gawing katotohanan na lang ang lahat. Sobrang yaman ko na ngayon. Pero pa sa matandang yon, hindi mo man lang ako tinitignan. Nakatuon ka lang sa matandang yon. Ito ang parusa ko sa'yo. Ha ha ha. Bastos, Matanda, bakit lagi ka nandiyan? sasabihin ko, hindi tama ang ginawa mo. Sa edad mo, angkop ba na gumawa ka ng ganito? Kailangan ba na matandang tulad mo na magsermon sa akin? Sa mundo, kailangan ng prinsipyo at katwiran. Kung walang hiya ka, ang langit ang bahala sa'yo. Hay naku, ang pag-ibig ko sa nobya ko, bahala kami. Anong pakialam mo? Sasabihin ko sa'yo, matanda, pwede kitang ipaaresto. Sa itsura mong yan, babalaan kita. Layuan mo si Shenkinya. Kung gagamit ka pa ng maruming paraan, hindi kita palalampasin. Huwag kang alis. Tumigil ka. Habulin siya agad.
Hoy, dahan-dahan. Kumusta na? Mas mabuti na ba? Nasaan ako? Nahihilo ako. Hindi ako gumagawa ng tsismisan sa likod ng tao. Lasing ka, ihahatid na kita sa bahay mo. Huwag, samahan mo ako. Ito. Shenki niya. Tara na. Shenki niya, ligtas ka na ngayon. Nasa bahay ka na, matulog ka ng mahimbing. Luyu. Luyu. Huwag kang umalis, samahan mo ako. Ah, hindi. Hindi pwede, hindi pwede. Luyu. Paano ako nakauwi kagabi? Magandang umaga. Ah, Anong nangyari? ikaw ba ang naghatid sa akin pauwi? Halika, umupo. Siyempre ako ang naghatid sa'yo. Eh yung damit ko, Hinubad ko yun para sa'yo. Hindi naman pwedeng matulog na nakasuot ng panlabas na damit. eh wala ka bang ginawa? Meron naman. Ikaw, Kanina pang umaga, ginawa ko ang mga almusal na ito. pwede bang huwag kang magsalita ng paikot-ikot? Sige, tikman mo ang gawa ko. Baka lumamig. Shenki niya, bakit ganyan ang suot mo? Siya ba yon? Pijibae, ano ang ginagawa mo sa bahay ko? Shenki niya, sabihin ko sa iyo. Ang matandang yan sa harap mo. Isang tunay na gago. Pwede bang huwag kang mag-isip ng masama? Hindi ko hahayaan na sabihin mo yan sa kanya. Siya ang naghatid sa akin kahapon. At siya rin ang gumawa ng almusal ko. Naku Peiji Bai, sinabi ko na sa'yo. Huwag mo nang hanapin si Shenki niya. Bakit ka nandito ulit? Umalis ka na. Shenki niya, ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang tunay niyang mukha. Kagabi sa bar. Siya ang naglagay ng gamot sa inumin mo. Balak kang gahasain. Ano ang sinasabi mo? Kinya, nagsisinungaling siya. Hindi niya gagawin ang ganoong kalokohan. Hayop na yan, hindi umuurong hanggat hindi nakikita ang kabaong. E tingnan mo nga ito. Ano ito? Kinya, huwag kang maniwala. Ako ang naghatid sa'yo kagabi, siya'y nagmamalabis. Nagmamalabis? Ito na ang ebidensya. Eka, tara sa bar para magtanong. Hindi lang isa ang nakakita sa'yo kagabi. Na dinala mo si Shenki niya sa private room. Kung ano man ang nangyari. Peiji Bai, talagang mandaraya ka. Ikaw talaga ang... May masamang balak kay Kinya. Kung mag-aaway kayo, sa labas na lang. Dito sa bahay ko to. Shenki niya, wala talaga akong ginawa. Sa'yo. Maniwala ka sa'kin. Gusto ko talagang maniwala. Pero yung litrato, Siya iyon. Sinisiraan niya lang tayo. ayaw kong paniwalaan na ang taong mabuti sa akin ay gagawa ng ganun. Ayaw ko rin paniwalaan na ang taong masama sa akin ay may mabuting hangarin. Ikaw, Pijibae, huwag kang magpakitang gilas. Walang saysayan. alam ko. Pero ngayon, ang ipakikilala ko sa iyo ay ang chairman ng Yungkoy Capital. Ay, Boss P. Boss P, narito na po kayo. Salamat sa iyo, nakilala ko ang chairman ng Yungkoy Capital. Hahaha, sa tulong ng Yungkoy Capital. Lalo pang angat ang aming Dihaw Group. Noong panahon ng dating chairman, 3 bisis niyang inanyayahan, hindi pumayag. Ngayon, bilang executive director ng Dihaw Group, ipapakita ko ang aking kakayahan. Nga. Shenki niya, sa pagkakataong ito, papanatilihin kong nangunguna ang iyong Qianfeng International. Sino yan? Ang yabang. Ay, Mercedes-Benz class yan. Bihira yan sa buong Jiangcheng. Dala mo ba ang kontrata ng Qianfeng International? Narito.
Luyu, Ikaw pala yung matandang yan. Nandito ka rin, Kinya. narinig kong darating si Chairman Singh. Gusto ko siyang makita ng personal, kaya pumunta ako. Ito si Chairman Singh. Magandang araw po, Chairman Singh. Binabati ka, bakit ka umiiwas? Ay, personal space. Huwag ka nang magpanggap, matanda. Mahirap magtrabaho bilang ordinaryo. Sige, umakyat ka na. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na masara. Mangyaring. Boss Singh, itong mga pagkain ay masusing pinili. Hindi ko alam kung tugma ba sa palasa ninyo. Yenel, talagang pang top sa Jiangsheng, ang mga sangkap at sabaw. Ay napaka-sopistikado. Boss Singh, mula nang grumaduate ang anak namin. Wala siyang mahanap na trabaho. Gusto lang niyang pumasok sa Yungkoy Capital. Nitong mga nakaraang taon, ang Yungkoy Capital ay patuloy na kumukuha ng bagong dugo. Ipadala ang mga dokumento kung angkop ang posisyon, makakapasok siya. Tanda mo, sa bawat sinasabi namin, may sagot ka. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Tama siya. Ang Yungkoy Capital namin, isang malaking grupo. Kung gusto mong dumaan sa proseso, kailangan talaga ng ilang araw. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng ganoong abala. Ipadala ang mga dokumento sa akin. Kung kwalipikado, diretsong papasok. Matagal na kitang tinitiis. Nangahas ka pang mag-utos kay Boss Singh. At gustong gumawa ng desisyon para kay Boss Singh. Umupo ka, Boss Singh. Si Shen Kinya ay aking babae. Dahil lang siya ay miyembro ng Yungkoy Capital. Gusto niyang agawin ang babae ko. Kumain ka muna na maayos kung may problema. Kalmadong pag-usapan natin. Heto, hipon. Ikaw, Binata, napakawalang modo ng ginagawa mo. Kahit kumakain ka, hindi tumitigil ang bibig mo, daldal ng daldal. Sasabihin ko sa iyo, siya ang aming chairman. Sa susunod na magkita tayo, tawagin mo siyang Boss Lu. ano? Si Luyu pala ay ang chairman ng Yungkoy Capital. Noong huling kainan, siya pala iyon. Boss Singh, huwag kayong magalit, hindi ninyo sinabi. Pinagsalita mo ba ako? Hayop ka? Matagal na kitang binalaan, gago. Lumayo ka kay Shen Kinya. Ngayon alam mo na ba ang agwat natin? Mga Ginoo, magpatuloy kayo, kain kayo ng dahan-dahan. Luyu, hindi ko inakala. Ikaw pala ang chairman ng Yungkoy Capital. Meron din akong hirap sabihin. Ang tanga ko talaga, itong chairman ng Yungkoy Capital. Ay palaging nasa tabi ko, hindi ko man lang napansin. Sa pagitan nating dalawa, huwag na tayong magpalakihan. Sa simula, balak kong umanap sa Jiangsheng ng isang kumpanyang may potensyal upang gawing pangalawang grupo ng aming Yungkoy. Ngunit si Peiji Bai ay hindi karapat-dapat sa posisyon. Hindi magtatagumpay. Kaya nagpasya akong ibigay ang kontratang ito na bilyon-bilyon. Sa'yo, Iwan mo sa akin. Lanan. Boss Pei, pumunta ka na at humingi ng paumanhin kay Chairman Lu. Kung hindi, walang lugar ang grupo Dihao sa Jiangsheng. Humingi ako ng paumanhin? Impossible. Hindi pa ako natalo. Kung pinakamasama, gagamitin ko ang mga dayuhang konsortium. Makipaglaban sila hanggang kamatayan. Ano? Binili na ng Yungkoy Capital ang buong grupo Dihao. 80% ng mga shares? Ano? Pinaalis na ang grupo Dihao sa stock market. Paumanhin Chairman Pei. Napagdesisyonan naming mag-withdraw ng puhunan at shares sa grupo Dihao. Pinagalitan mo ang chairman ng Yungkoy Capital. Simula ngayon kami. Hindi na tayo magtutulungan pa. Kayo. Chairman P, nakatanggap lang kami ng abiso mula sa International Alliance. Naputol na lahat ng iyong financial connections sa ibang bansa. Napagdesisyonan namin huwag nang pumanig sa iyo. Hello. Wala nang natira. Luyu Shen Kinya. Maghintay lang kayo.
Halika, kumain ka ng itlog. Sarap umuwi sa bahay. Ang sarap pa rin ito. Lalong gumaling ang luto mo, si Zhao. Narito ang sweet and sour spare ribs. Ang sarap ng mga putahe ngayon ah. Salamat pa. Halika, kain ka na. Nga pala, pa. Ikaw at ang boss yan namin. Kamusta na ang inyong dalawa nitong mga araw? May pag-unlad na ba? Yinan, si Boss Shen siya mabait naman siyang tao. Aba pa, hindi ko tinatanong kung ano ugali niya. Tinatanong ko ang relasyon ninyong dalawa. Tulad ng, nagkahawak kamay na ba o may iba pang nangyari? Aba, kumain ka na lang. Hindi man lang nito, mapatahimik ang bibig mo eh. Kalalabas mo lang sa ospital, kailangan mo ng pahinga. Bakit ba lagi mong tinatanong ang tatay mo? Kumain na tayo, kumain na. Kumusta, Boss Lu? Nawawala ang Boss Shen namin. Ano? Pa, anong nangyari? May kaunting bagay lang akong asikasuhin. Kayo na muna kumain, babalik din ako agad. Hindi naman pa. Kumain ka muna bago ka umalis. Shenki niya, nasaan ka ba talaga? Hindi pwede, kailangan kong imbestigahan ito. Hoy, asawa, huwag kang gagalaw. Paano kung maapektuhan ang bata? Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Sage. Anak, nasaan ang nanay mo? May mabuting asawa ka. Asawa, kumusta ka? Wala. Maliit na sugat lang. May tinatago ka ba sa akin? Wala. Bakit ko itatago sa iyo? Huwag kang mag-alala. May kakaiba. May tinatago ka talaga, kung hindi mo sasabihin sa akin. Makikipaghiwalay ako sa iyo. Hoy, huwag. Sa totoo lang, si tatay, may cancer si tatay. Pinagbawalan niya akong sabihin sa iyo. Ano ang sinabi mo? Asawa, Alam mo na ito noon pa, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? huwag kang mag-alala, si Luyuy ay magiging maayos. Alam mo rin. Kayong dalawa, sabay kayong nagsinungaling sa akin. Huwag kang mag-alala, nakahanap na ako ng pinakamahusay na medical team sa buong mundo. May pag-asa pa ang sakit ni Lolo Lu. Ang pinakamahalaga ngayon, hanapin muna natin si Lolo Lu. May oras pa. Tama. Hanapin muna natin ang tatay ko. Ikaw, PG Bai. Ano ang balak mo? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sasaktan si Luyu. Inipit ako ni Luyu sa sulok. Kung magkaganoon, magkasama tayong mamamatay. Baliw ka. Nagkamali talaga ako sa iyo. Hindi ko akalain na ikaw ay isang hamak na tao. Sabihin mo ang gusto mo. Kahit anuman, ang hindi ko makukuha. Ang matandang yon ay hindi rin makakakuha. O, nga pala. Noong nakaraan, sa bar, nilagyan kita ng gamot. Nasira ni Luyuy ang plano ko. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Kaya pala noong nasa bar, ikaw ang naglagay ng gamot. Walang makakapigil sa akin ngayon. Pagkatapos kong masaapan, pasarapin din natin ang mga kasama ko. Bitawan mo ako. Boss Lee. Narito na siya. Hindi mo inaasahan, di ba, matanda? Ngayon, sa harap mo, lalaruin ko ng mabuti siya. Huwag mo siyang galawin. Bitawan mo siya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ngayon, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Huwag. Pangalawa, ilipat mo sa akin ang lahat ng shares sa Yungkoy Capital. Palalayain ko siya, pero kung magmamatigas ka pa, magsisisi ka talaga. Hahaha. Sige, papayag ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Huwag. Ang mga ito, kumpara kay Shenki niya, ay walang halaga. Papayag ako. Ibibigay ko Ayu, huwag. ang lahat ng shares sa Yungki Capital sa iyo. Lumuhod ka. Huwag. Ayu. Ikaw ang chairman ng Yungki Capital. Hindi ka dapat lumuhod sa kanya. Huwag mo siyang galawin.
Lumuhod ka sa harap ko. Huwag mo siyang galawin. Lumuhod ka sa harap ko. Halika, bugbugin ninyo siya ng malala. Huwag. Bitawan ninyo ako. Luyu, huwag. Ayu, ano nang nangyari sa iyo? Tumakbo ka na, huwag mo akong intindihin. Tumakbo ka na. Huli na ang lahat, Shen Qinya. Sa totoo lang, may cancer ako. Kaunti na lang ang natitirang panahon ko. Matanda kang ito, alam mong mamamatay ka na. Nagnakaw ka pa ng Shen Qinya ko. Mas masahol ka pa sa hayop. Qinya, umalis ka na. Hindi ako alis. Umalis ka. Ang lalaking pinili ko, si Shen Qinya. Kahit mamatay man, sasamahan kita. Luyu, mahal kita. Tumigil kayo. Huwag kayong kikilos. Huwag kayong lumapit. Kung hindi, papatayin ko siya. Jibay, pinapayuhan kitang huwag magpadalos-dalos. Kung hindi, wala nang pag-asa pang ayusin ang lahat. Mamatay ka na. Tatay, sa wakas nakita ka rin namin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ayu. Alam ko na. Alam ko na ang lahat ngayon. Noon mo pa ako gustong tanggihan, ayaw mo lang akong biguin. Naiintindihan ko na ang lahat. Huwag mo akong iwan. CJ, Master Lu, patayin na lang natin ito. Pabigat lang siya. huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Pero ang dami mong kasalanan. Hindi ito mapapatawad. Sing mo. Dalhin mo siya sa dapat niyang puntahan at magbagong buhay siya ng maayos. Dalhin mo na siya. Ayu. Master Lu, Sing mo, kaunti na lang ang oras ko. Naalala mo pa ba? Ang pangako mo sa akin noon? Alagaan mo sila. Master Lu, nakahanap na ako ng mga pinakamahusay na doktor sa buong mundo. May mga kaso na silang gumaling sa sakit na ito. Makakaligtas ka. Ang Yunqui Capital. Naghihintay pa rin sa iyong pagbabalik upang pamunuan. Yunqui Capital. Iyo, baka nagkakamali ka. Si Master Lu ay ang chairman ng Yunqui. Ano? Kung ganon, dalhin na natin si Ayu sa ospital. Tara. Tay, Nay, sabay tayong pumunta sa ospital. Ayu, umaga na.